Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin ang pambungad ng himno, O Jesus, I have promised. Dumako po tayo sa tawag sa pagsamba. Noong ako'y luwal, ikaw, O Diyos, ang patnubay. Magmula sa pagkabata, ako'y iyong iniingatan. Mula nang ako'y isilang, sa iyo na umaasa. Mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Tayo pong lahat. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan, pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapahamakan. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa mga blessings na aming natatanggap at sa patuloy na pag-iingat niyo po sa aking mga mahal sa buhay. Panginoon, nawa po ang aming mga kapatid na wala po pa rito, ay masumpungan po nila na dalhin ang kanilang pangyapak sa banal mong templo. At sa mga magpapawid, Panginoon, sa babasa ng banal na salita, nawa po, Panginoon, ay kayo ang manguna. Ang lahat pong ito ay aking dinadalangin sa pangalan niyo, ang Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na at tayo ho ay nasa bahagi na po ng pagkilala, pagbati at mga pahayag. So nais ko lang ho yung mga nakamonitor sa 108, nakamonitor po sa ating tinatawag na page NGC. Paki-comment po kasi ako personally mismo may naririnig ako mga kuliglig sa panahon ngayon at kaya lamang wala po akong panahon para bumaba para po i-check yan.
So kaya ho mag-monitor kayo para alam natin kung ano yung ating aayusin sa mga susunod na linggo. Kung may papalitan, ito po yung ating kaagad palitan. So, meron na ba kayo natanggap na comment dyan? Mamaya na lang i-forward sa akin. So tayo ho ay nasa panahon na po, napakabilis ng panahon. At October 10 na po ngayon at second Sunday at regular session po ng ating council meeting. Ako ho ay walang sawang nagpapaalala sa mga reporters ng ating konseho. Bring all your written reports previously. Kahit na po yung mga reports nyo na hindi na i-report, ipahabol po natin. Kailangan po natin yan pagdating po ng ating final reporting. Para po makita natin at ganun din ang mga gagawin natin sapagkat after October is November. So sana ho, sa meeting sana natin mamayang October 10, ang topic na natin ay month of November. So hindi natin pinag-uusapan dapat ang October sapagkat ang October supposed to be, dapat pinag-usapan na natin ang September. So ganun po, sasabihin ang mga gagawin dahil hindi lang ho may gagawin, sino ang gagawa? Yun ho yung makailangan, manpower, sino ang gagawa, at magkano ang kailangan. Yan po ang ating mga dapat paghandaan sapagkat yan po ang mga importante. Ganon din, tayo ho ay meron na pong niluluwagan na tayo konti-konti, kaya ho nakikiusap ako sa mga leaders ng ating mga committees, pwede na ho tayong mag-meeting at magplano tayo sapagkat nabinbin po yung ating mga programa at ating pagpaplano. So, next po. Okay po, MECQ, pero plus 10 na po tayo, kaya tayo medyo may mga kaluwagan na po sa pananambahan. Ang ating pagsamba ay by SUMC 108, by page and by GC. So magpalista lang po kayo doon at sabi nga natin ang atin pong MECQ na may plus 10% ay hanggang October 15. Kaya ho mag-antabay tayo kung anong mangyayari naman sa 16 hanggang 30. As of the moment mga kapatid, baka ang iba sa atin ay nag-iintay na maging normal po ang lahat, katulad ng dati. Huwag niyo na munang intayin yun. Tayo ho ay tumugon sa new normal. At ito ho yung atin munang form of worship, form of mga gathering and fellowship by internet. Kaya ho, wag na muna, ako'y magsisimba, ako'y maglilingkod pag ayos na ang lahat. Tanong, alam niyo ba kung kailan? Hindi. Kaya ho kung hindi, ngayon pa lang ay may plano na tayo. Wag tayong, yung kung ano ang normal natin sa new normal, yun po ang ating gawin. So, ang midweek ho natin ay online pa rin po tayo. At ang mga visitation, alam nyo, pwede rin ho tayo mag-visitation by online, kagaya nung una. Diba? Nagkakaroon tayo ng visitation by online. Pwede pa rin po yun. Pwede rin po kayo tumawag kay pastor, tawagan ko kayo, pastor, pwede ba na ipag-pray mo ako? O mag-video call tayo. Marami pong paraan. Kaya ho, wala hong pwede sabihin nating mga dahilan. So ang MIF Care Group, ang UMM, ang UMW, in-announce na po natin last Sunday, meron na po kayong gathering, pero strictly observe health protocol. At magpapatupad po niyan ay ang inyong mga sarili. Next po. Okay, nakapaglingkod po ang ating simbahan through outreach team ng 42 na bata sa bahagi po ng Quarry. So meron pa po tayong dalawang area na pupuntahan. Ito ang Purok 7A at ang Lalangan. So nagpapasalamat ako. Hindi ko man alam pa yung name. Mamaya kami mag-uusap ni Ate Julie sapagkat may nag-pledge po muli ng panggastos para po sa outreach.
Palakpakan naman natin ang Diyos. At sana'y dumami kayo ng dumami na kung saan huwag niyo pong tingnang gastos ang pagmimisyon. Magastos po talaga ang pagmimisyon. Huwag kayong manghinayang gumastos sa misyon. Sabihin ko sa inyo, ang kailangan natin buwan-buwan dyan sa misyon ay 4,000. Pumapalo halos ng 5,000. Pero nagpapasalamat si Pastor dahil may mga members na po tayo nagpe-pledge in kind, nagpe-pledge po ng in cash. At ang ginagastos na lang ng ating simbahan ay mga sahog-sahog. Intact na po ang month of October. May sumagot na po dyan sa spaghetti at meron pa yatang sumagot pa ng spaghetti. Check natin kung kailan po siya pwede. At sabi nga ni Ate Julie, i-GCash daw. So ibig sabihin, baka wala dito yung ating supporter. Nasa labas. Pero anyway, alam niyo mga kapatid, pag tayo'y dumukot at yan ay para sa Panginoon, hindi pwedeng palitan niya ng Diyos ng higit pa sa inaasahan. Kaya, I challenge you, magbibigay ako kapag, huwag niyo na pong intayin ng kapag, kung ano ang meron kayo, ibigay niyo na. Huwag niyo na intayin yung kapag. Paano yung kapag natin ay hindi dumating? Magbigay ho tayo anong walang pasubali, masaya, nagagala. Amen po ba? So, I challenge you all sa atin pong outreach ministry sapagkat nandyan po ang mga bata, andyan din po ang mga kabataan, andyan din po ang mga nanay, andyan din po ang mga tatay. So sa lahat ho na nakikinig sa SUMC 108, Page NGC at nandito sa face-to-face, challenge ho sa ating lahat yan. Challenge sa ating simbahan. At pag tayo ho ay naging mapagbigay, alam niyo po, ano ho mangyayari sa iglesia, sa simbahan? Aangat po yan. At pag ang simbahan ay umangat sa mga kalalagayang panalapi, dadaloy po yan sa mga miyembro. Kabataan ka man, wala ka man trabaho, mag-pledge ka na para sa sarili mo. This is my tithes. Kung ano yung deklarasyon mo muna dahil kabataan ka, wala kang trabaho. Kung ano ang binigay sa'yo, binigyan ka ng 100, tago mo yung 10 piso para kay Jesus. So yun ho yung mga natin, wala kang trabaho pero binibigyan ka, bawasan mo palagi ng para kay Jesus. Hindi ho si pastor mukhang pera. Hindi ho ako sa pera tumitingin, kundi subok na po natin ang pera. Kapag tayo'y para sa Panginoon, ang pera po ay darating. Amen po ba? Sige ho. Happy birthday sa mga sumusunod. Mga Octoberian. Ang mga mababait na Octoberian. Sa 11, si Mark Joshua Villanueva. At sa 12 ay si Rachelyn Distor. At sa 14, alam niyo na, ang inyong lingkod ay magdiriwang. So hindi ko pa po alam ang plano ng family at baka mamaya po sa council mag-uusap po kami dyan. Okay po? So pagpalain sila kami ng Diyos at maging pagpapala kami sa pamilya, maging pagpapala kami sa komunidad, at maging magpapala kami sa iglesia, sa simbahan. Amen po. October 17, si Kuya Felix po ang ating liturgies at hindi ko pa rin po mabasa ang acolyte at ang usher. Kung nababasa niyo po diyan sa likuran, paalala po natin. At anyway, ang ating naman pong committee sa mga namamahala dyan, masipag po silang mag-post. Inuulit ni Pastor, lagi po kayong pupunta sa SUMC page at sa SUMC GC. Kung kababaihan kayo, kung kalalakihan kayo, minsan hindi ho kayo napapadalan, doon kayo lagi pupunta sa SUMC GC. Andun ho lahat ang balita sa ating simbahan. So yan lang po ang mga pahayag natin, kung meron pa po ba? Okay, marami pong salamat at tayo ho ay magpatuloy sa ating pananambahan.
Pagbasa ng aralin mula sa banal na kasulatan sa Job 20, Kabanata 23, talata 1 hanggang 9. Ganito po ang nasusulat. Ito naman ang sagot ni Job. Hanggang ngayon, masama pa ang aking loob. Bagamat ako'y nananangis, pinaparusahan pa rin ng Diyos. Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Ihaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalahad kong lahat ang aking katwiran. Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin, nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin. Gagamitin kaya sa akin ang lahat niyang kapangyarihan? Hindi, sa halip, hinaing ko'y kanyang papakinggan. Sapagkat ako'y taong matuwid, nahaharap sa kanya. Kanyang ipahahayag sa akin walang sala. Sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan. Hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran. Hindi ko rin siya nakita sa dakong hilaga. At sa bandang timog, ni bakas ay wala. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating Ebanghelyo. At ito ho'y matatagpuan sa aklat po ng Marcos, Kabanatang 10, talataang 17 hanggang 31. Ito po ang mga sinasabi. At ito po'y hango sa magandang balita, Biblia. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo na ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad at sa sinabi niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino po kaya ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino mang mag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli,
at maraming nahuhuli ang mauuna, ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Amay papurihan at ang anak at ang diwang banal. Paghahari walang hanggan, ng una at ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na at tayo ho ay magpatuloy sa pamagitan po ng mensahe ngayong linggo. Aming Diyos, pagpalain niyo po ang mga talatang ito na ngayon ay aming pagsasalusaluhan sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning! Yan, magandang maga po sa lahat ng mga hindi ko nakikita, pero nakikita nila ako. Naririnig nila ako sa page, sa GC, at saka po sa ating 108. Magandang maga po sa inyong lahat. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ng buwan ng Oktubre, ay napakarami pong isineselebrate. Ang araw ng mga guro ay October. Tapos Leyte Month, tapos Workers Appreciation Month. So napakarami pong mga pagdiriwang. At sa panahon ngayon ay ang atin pong tema for this conference year ay ng Leyte Month 2021 ay Rise Up, Revive. Ito po ay hango sa 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 7. Ito po yung ating theme ng Rizal Philippine Annual Conference is. At sa mga darating na araw, mga kapatid, ay may mga laiko na magsasalita at magpapagamit sa Panginoon at magre-represent po sa kanilang organization. So as of now, ang inyo po munang lingkod, ang inyong mariringgan ng mensahe ngayong umaga. Sa lahat ho ng mga nakakalimot, nais ko hong sabihin, ang ating titulo last Sunday ay Epektibong Laiko sa pag-unlad ng isinusulong na pananampalataya at paglilingkod. Ito po'y hango doon po sa Acts 42 o Acts 2:42 to 47. So sa panahon ngayon, hindi pa rin po ako ihiwalay sa teksto na yon, subalit in a different view. Alam niyo mga kapatid, ang mga teksto ay napakarami pong, iisa po yan, pero marami kang makikita dyan. Kahit iisa pang verse yan. Kahit pa ulit-ulitin yan, at kami at ang iba ay pwede silang makakita nang hindi namin nakikita, na nakikita nila. Yung nakikita namin, hindi nila nakikita. Pero yung nakikita nila, pwede rin hindi namin makita. Pero ano ba ang matututunan? Bagamat ang ating po mga gospel ngayon ay medyo napakakalalim at tila nakakahirap, ang hirap intindihin. At lalo na ngayon ang narinig ninyo. Kung kayo'y seryosong nakikinig, sapagkat ang mga binabasa natin ng mga nakaraang linggo ay napakarami pong bahagi ng turo ni Jesus. Iba dito, iba dyan, iba dito. Napakarami po. At minsan napakalalalim. At tatandaan natin mga kapatid, nababasa natin ng literal. May mga salita dyan na hindi mo naman dapat gawing literal. So, kaya ang pakikinig at pag-aaral ay medyo kailangan nating maging alisto. Dahil literal siya, baka mamaya ang dating ay spiritual. Gagawin mo siyang literal. Kaya napakahalaga po ng nag-aaral. At kung hindi nyo minsan naintindihan, nandito po kami mga pastor para po sa inyo ay ipaliwanag. So ngayon hong umaga ay
Doon pa rin ang aking teksto, pero sa ibang pananaw, bagamat dadaanan pa rin po ang tungkol sa pananampalataya sapagkat para sa akin at sana para sa inyo, napakahalaga po ng pananampalataya. Kasi pag nawala ang pananampalataya, tapos na ang lahat. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Kaya kagabi, nag-post ako, salamat sa bumasa. Salamat doon sa nagsuri sa kanyang sarili. Kasi isang katanungan sa inyo yun. At sa akin at sa atin. Sa mga nakabasa, salamat. Pero sa mga hindi nakabasa, babasahin ko. Katanungan bago matulog. Bago po tayo matulog, sabi ko sa kagabi, try natin mag-evaluate sa ating mga sarili. Huwag mong i-evaluate ang sarili mo. Ay, ang iba, always, ang tingnan mo, sarili mo. Huwag tayong laging nakatingin sa iba. Ano ho? Lagi mong tingnan ang sarili mo. Try natin mag-evaluate sa ating mga sarili at itanong. Ano ho? Pwede niyo pong tanungin ang sarili niyo. Pwede pong sumagot ang sarili niyo. Hindi ka may something pag ganon. Sa communication po kasi may interpersonal communication at may intrapersonal communication. Nakikipag-usap ka, pero kinakausap mo rin ang sarili mo. So yun po yung mga communication. Akala lang natin ang communication ay dalawa lang po, nag-uusap. Di po ba? Meron hong communication na yung isa hindi sumasagot. Kaya ho napakarami. At ang communication po ay hindi ho natatapos yan hanggat hindi tapos ang usapan. So, try natin mag-evaluate sa ating mga sarili at itanong na ano ang ibinunga ng pandemya sa aking pananampalataya. Kayo lang po makakasagot nun. Ngayon ho, nais kong dalhin sa inyo epektibong laiko sa pamamagitan ng makabuluhang pag-unlad ng pananampalataya. Makabuluhang pag-unlad. Hindi lamang po siya basta-basta pag-unlad. Kailangan ang pag-unlad natin ay makabuluhan. Sabi nga doon sa Acts 2:40-47, nais kong basahin muli, pagkamat binasa na ito ng last Sunday, na natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya. At para sa lahat ng kanilang ari-arian. At ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masasaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ito po yung early Christian. Ito po yung mga naunang Kristiyano bago pa tayo. Kung ilalarawan po ninyo, i-imagine ninyo, ganon ang naging buhay na mga naunang Kristiyano. Sabi nga, nung panahon na matagal na, or ancient time, uso na po ang pagsasalo-salo, uso na rin po ang pagsasama-sama. Saan? Sa pagkain. Kabilang dito ang mga tinatawag sila, binansagan silang mystery cults, Pharisaic fellowship, yun po yung mga tawag sa kanila.
Burial Association, at marami pang iba. Kabilang din ang mga samahan ng mga Griego or Greek Association. Nagsasama-sama silang kumakain minsan sa isang buwan. O dito, minsan sa isang buwan, ang mga Greek. Pero doon sa early Christian, araw-araw. Subalit, sa mga early Christian, yung binasa natin, isinasagawa nila ito araw-araw. Batay sa binasa nating talata. Subalit, dumating din ang panahon na ito ay naging lingguhan na lamang. Ang pagsasalo-salo ay isang indikasyon na nakakapag-produce ng close relationship. Kaya napakahalaga ng fellowship. Nag-iintay ako kagahapon dito ng fellowship ng kalalakihan. Sabi natin, bukas na. At alam ko, mga excited na yung mga hindi nakakapunta sa simbahan. Bukas na rin ang care group ng kabataan. 3 ang dumating. Dapat ang feeling ko kasi, siguro yung mga kapatiran sa Subay, very excited sila na makapuntang muli, makita. Pero ganun pa man, yun yung resulta. Sana sa susunod na Sunday ay yung 3 ay maging 4. Maganda na yung senyales, may nadagdag. Open na po. So nag-intay ako dito, binilinan ako, Pastor, pagka nagdatingan ng mga kalalakihan dyan, ikaw na muna ang mag-take over. Yes! Walang dumating. So sinasabi ko lang ito, baka akala ng iba, merong tao sa simbahan. Yung bang nag-iisip na, hindi muna ako a-attend. Sila muna. Nagkasabay-sabay. Nang inisip na hindi dumalo, 0. Kaya, mga kapatid, sikapin natin, magkalendaryo tayo, ilagay natin sa mga ganitong gawain, a-attend ako. At pag a-attend ka, bibigyan ko kayo ng tip. Gawin nyo na yung gagawin nyo. Dahil ang trabaho po sa bahay ay hindi mauubos. Lalo huyang nadadagdagan. Kaya dapat, pag alam mong may gagawin ka para sa church, ay may gagawin pala ako. Anong gagawin mo ngayon? Gagawin mo na yung mga dapat mong gawin. So, tip ko lang po sa inyo yun. Kayo pa rin po ang maggagawa nun. So, mga kapatid, yung gathering, yung fellowship, ito po ay nagpo-produce ng close relationship. At sana close relationship. Yung sagradong relasyon. Kasi meron mga gathering. Diyan minsan naglalabasan ng problema, diyan naglalabasan ng mga bagay-bagay na magpapanalanginan. Bandang ilang araw nakarating ang kwento doon sa kabilang purok. Kailangan yung inyong mga pag-uusap ay sacred. Ano yung sacred? Huwag mong ikikwento yung mga bagay na pinag-usapan nyo ng sagrado. Hello? At sana tayo ganun. Ang mga lihim, ang mga sikreto ay mananatiling sikreto. Siguro kung ako'y hindi masikreto, ang dami na mga nag-away-away. Kaya may mga bagay na dapat pangalagaan. Dahil pag nangyari yun, mga kapatid, ano mangyayari kung ito ay gathering para magkaroon tayo ng close relationship? A-attend pa kaya siya? Di po ba? Hindi na siya a-attend. Kasi nasira na rin yung kanyang pagkatao. Kaya gamitin natin ang mga fellowship na isang fellowship na kung saan lalago kayo, lalago tayo. Or intimacy. At ito ay tinatawag din na table fellowship. Di ba, pag sinabing table fellowship, hindi lang dapat table yan. Meron dyan mga nakahain. Di po ba? Kaya nga ang kalalakihan, merong boodle fight. Hindi lamang siya dapat boodle fight. Bakit ba nagkaroon ng boodle fight? Because of Christ. Because of Jesus.
Bakit ba tayo nagtitipon? Because of Jesus. Bakit tayo nandito? Because of Jesus. Laging because of Jesus. Ano man ang ginagawa mo, because of Jesus. Ginagawa ko ito because of Jesus. Nagiging daan ito ng pag-uusap. Ayan, discussion o pagtuturo. Nagkakaroon ho tayo ng pagtuturo sa panahon ng pagsasabay, sabay o sama-samang pagkain. Dito, binibigay sa noon ho, sabi rito, dito binibigay ang pinaka-topic o sentro ng pag-uusap ng mga paring Hudyo. At pinag-aaralan nila ang kung ano ang sinasabi nito, lalo na sa itinuturo at tungkol sa panalangin. Ang early Christian fellowship po ay nakapokus more on intimate worship. Ito po yung mga early Christian. Ang kanilang focus po ay pagsamba at ang laging pakikipagniig sa isa't isa at sa Diyos. At napakagandang i-adapt sa mga simbahan kahit na tayo ay tinatawag ng modern Christian. Di po ba? So, ito ho yung kanilang buhay noon. At sana maging buhay din ang mga laiko ng Subay United Methodist Church. Nakapokus sa intimate worship, nakapokus sa sharing, sharing and learning the scriptures. Nag-aaral. So sa panahon ngayon, andyan ang Bible study, nandyan ang care group, andyan po yung ating midweek online. Ang ginagamit ni Pastor sa midweek online, ang readings po ng Old Testament. Nasaan ang aklat ang binabasa ni Pastor? Nasa Book of Job na tayo. Nasa Book of Job. Nung nakaraan, kay Esther. Nung nakaraan, sa Kawikaan. Nung nakaraan, kay Solomon. Nung nakaraan, kay David. Kaya continuous. Kung hindi kayo makasabay, mga kapatid, ng 7 p.m. to 7:30 p.m., pwede po siyang i-replay. Pumunta lang po kayo sa page. Andyan ho lahat. At alam niyo ba, mga kapatid, sinisikap ng inyong lingkod, yung ating po mga online activity, kasama na yung aking personal activity na gospel reading and greetings, lahat po yan ay naka-YouTube. Para sa ganon, pwede po siyang i-share, pwede po siyang ibahagi, pwede po siyang balikan, at yun yung mahalaga. At salamat doon sa mga ganong may attitude. Hindi ko ho kayo kilala, hindi ko ho alam ang inyong ginagawa, pero sana naman, pinupuntahan natin ang ating page. Ang Subay United Methodist Church page na meron po nakasulat na official. Yun po ngayon yung official natin na nakasulat sapagkat siya po ay nakapubliko na. Hindi po siya nakapribado. Nakapublic na po siya. Kaya ho pasyalan po ninyo. So yun ho, kinikwento ko sa inyo ang mga ginagawa ng mga Kristiyano, ng mga laiko nung unang panahon. May mga grupo ng Hudyo na naninirahan daw po sa Qumran na sinusunod nila ang Pythagorean model na maging ang kanilang mga ari-arian. Yung pala ang tawag doon, yung mga grupo na mga samahan na binebenta ang kanilang mga ari-arian ay tinatawag na po na Pythagorean model. At ginagawa po nila yun. At pagkatapos, yung napagbilan nila ay kanilang mga ipinamamahagi sa komunidad. Nakita niyo yung kanilang mga ginagawa? Early Christian acknowledge that Jesus owns both of them and their property. Ganon po yung kanilang pananaw. Na yung mga bagay na yon ay pag-aari ni Jesus at kanilang lahat.
Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian upang makamit nila ang kanilang pangangailangan. Maging ang kanilang tahanan ay kanilang ibinukas bilang mga lugar ng pagtitipon o fellowship. Pati bahay po nila. Nung ako'y dumating dito ay naalala ko tuloy, dumating ako rito, walang Bible study ni isa. Kaya nag-o-offer ako. Pumasok ang pandemya, ay lalo nang hindi natuloy-tuloy. Sana may mga tahanan na kahit pag lumuwag-luwag na, Pastor, pwede ba kaming magkaroon ng Bible study sa bahay? Huwag niyo hong iisipin ang Bible study ay kaabalahan. Hayaan ninyo na ang inyong tahanan ay pasukin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? So wag niyo nang hintayin na pag okay na ang lahat, pag maluwag na. May mga kaparaanan. Alam niyo ba mga kapatid, yung iba natin mga churches, oo, wala silang gathering. Pero alam niyo ang Bible study nila saan? Sa online. Sipin niyo yun, walang makakapigil sa mga taong gusto at ginagawa nila para kay Jesus. Ang Bible study po, hindi ho araw na pag naisipan lang. May schedule po yan. May araw po yan. May oras po yan. Okay po ba? Alam niyo si Pastor, sana ko product. Product po ako ng Bible study. Yung iba kasi product ng mga praise and worship. Yung iba, produkto ng mga iba-ibang activity. Pero ako po, produkto ng Bible study. Napakasarap na nagsasama-sama, maramdaman mo ang belongingness mo o ang pagiging bahagi ka at ang pagsasama-sama ay masasabi nating kultura nating mga Pinoy. Totoo po yan. Pero may nalaktawan po ako. Yun pong mga ginagawa po ng mga sinaunang Kristiyano, ang sabi rito, ang ganitong larawan o tagpo ng mga sinaunang Kristiyano ay tumagal na 2 century. So ibig sabihin daw po pala ay hindi rin nagpatuloy yung kanilang, maaring nabawas-bawasan yung kanilang gathering, pero yung kanilang fellowship ay naibang forma marahil. So, sa akin, ay mahalaga po ang pagtitipon. Ang iba naman, eto ho, sana hindi tayo to. Sana sa inyo rin, mahalaga ang pagtitipon. Kung sa akin ay mahalaga ang pagtitipon. Pero alam niyo pala, sa iba ay hindi mahalaga ang pagtitipon. Yung gathering. Ano kaya yung side nito? Ito po. Ang iba naman, kinikwenta muna niya ang magagastos. Saan? Kung ang gathering ay mamamasahe. De syempre, kikwentahin niya yung pamasahe. At kikwentahin din niya kung ano ang kakanin niya. No, kinikwenta rin po niya, mahilig to sa kwenta. Kasama ang maiuwi. Aba, may Sharon pa. At pagka medyo lugi, ayan, kikwentahin kasi, medyo hindi tumubo, hindi kumita. Gumastos ng 200, pero pakiramdam niya ay hindi sulit. No? Medyo lugi, magpapasya na siyang wag na lang. Di na lang pupunta. Mga kapatid, napakahalaga ang relationship. Sa iba, ang relationship hindi mahalaga. Pero dapat ang relationship, pangalagaan natin yan. Sasagot naman ang bakit hindi ko naman sila nakakalimutan. Tama po yun. Nasa isip natin. Pero yung fellowship, yung pagkikita-kita, at itong mga pagkikita-kita natin ay nakailam si COVID. Pero, ini-imagine ko nga mga kapatid paano na lang kaya kung walang teknolohiya nang dumating si COVID? Imagine niyo po yun. Imagine natin.
kung dumating si COVID ay wala pang technology. Walang online. Bawal lumabas. Walang simba. Imaginein po niyo yun. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang gawain, kung darating man yun, merong mangyayari. Amen po ba? Amen po. Oho. Iba pa rin na nagsasama-sama, it developed the spirit of intimacy, at ito ay mahalaga sa ating Kristiyano bilang magkakapatid kay Kristo. Kumusta po ang ating personal devotion din po? O, kayo ho nga pala ay every Friday, may masisipag po tayo sa Nurture. Nagpo-post po sila ng Islap. Scripture, liaison, application, prayer. Meron po silang ina-assign na mga mag-i-Islap. Salamat sa mga nakabasa. Ano ho, ang huli ay si Ate Miling. May Islap po tayo sa page. Sana pinupuntahan niyo po yun, mga kapatid. At nakakahinayang sapagkat tinatrabaho po ng kapatid natin, ng mga kapatiran, ng simbahan, ng konseho. Lahat to pinag-uusapan namin ano ang pwedeng gawin sa panahon ng pandemya. Nais ko lang po sariwain, siguro way back 1990s. Ano ho? Naalala ko po yung kauna-unahang kong pagdalo sa simbahang Metodista. Isa po siyang misyon. Ibang kultura ang dinatnan ko. Iba po. Kantahang umaatikabo. Talagang awitan po ng awitan. Sayawan, palakpakan, na may pagtaas pa ng mga kamay. Tapos maya-maya, mag-iiyakan na. Di ba? May mga solemn song. At doon, naranasan ko ito, mga year 1990s. Iba po yung kilos ng mga fellowship nung araw, nung 1990s. Diyan ho, maraming nagsulputang mga simbahan. At isa nga po ako sa product. Tapos, naitanong ko sa akin sarili, nasa tama ba akong lugar? Ano ho? Kasi iba yung naging culture ko. Buti na lang ako'y hindi nagpasyang huminto, kundi magpatuloy. So kasama ko yung pamilya ko noon, mga bata pa sila, mga elementary. At napansin ko doon ang sasaya. Ang sasaya ng mga kapatiran. Alam nyo, nung panahon na yon, ang hindi ho ganyan drum set. Container. Yung container ng tubig. Kaya kung tawagin po yun, container band. Yung hinahampas ng drummer ay yung salangis ba yun ang nabibili sa Caltex? Yung isang ganon, isang ganyan. Tapos, yung yung isang container. Ang saya-saya po. Tumagal po ng tumagal, regular na po kaming dumalo. Alam niyo mga kapatid, kung hindi lang tayo apektado ng drum set tuloy, ng tinatawag na pandemya, andyan na po yung mission natin, ready na po eh. Andyan na yung mga bata, andyan na ang kabataan, andyan na ang kalalakihan, andyan na ang kababaihan. Ang gagawin lang po natin, aabutin po natin sila. Hindi ho sila ang aabot sa atin. Tandaan niyo po yan. Kaya pag kayo'y umabot, aalis tayo sa bahay. Aalis tayo sa tahanan. Aalis tayo sa upuan. Kasi hindi tayo makakaabot nang hindi tayo aalis. Hindi araw-araw. May schedule po yan.
At sana mangyari yun. So mga kapatid, to close, ang apat na halimbawang ipinamalas ng mga mananampalataya ay mga batayan o sukatan ng paglago ng pananampalataya. Ito po yung sukatan. O maging hamon sa bawat isa bilang mga laiko sa kasalukuyang panahon, ating isabuhay ang mga salitang ating napapakinggan o naririnig. Maging katuwang sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus, nagbibigay at nag-uukol ng panalangin. Ilagay natin ang ating pananampalataya sa matibay na bato, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Let us join together, kayo ho, mga lay, kami, mga clergy, as partners to know Christ. As partner to know Christ and as partner to make Christ known. Ang makilala natin si Jesus at ipakilala natin si Jesus. Dahil yan po ang ating primary task. Yan po ang pinaka-prime task sa mga laiko at sa mga clergy o sa mga manggagawa. God bless po sa inyong lahat and good morning. At sabi nga natin, tayo ho ay merong communion. Kaya po, i-celebrate natin muli ang komunyon. Sige po, So mamaya po, mag-ready na po kung sino po yung pwedeng umabot ng atin pong mga elements. Sige po, yung atin pong preparation songs. Mga kapatid, sa ating pong harapan ay very literal po. Medyo pakihinaan natin yung ating sound at okay po. Yan. Kasi si Pastor naka-monitor sa atin pong SUMC 108. So nawa, ito po ay hindi lamang po natin nakikitang simpleng-simple. Lagi niyong tatandaan, once na nakakita po tayo nito, sinasabi sa inyo, ganito tayo kamahal ni Jesus. Amen po ba? Kaya pahalagahan natin ang komunyon. So siguro yung mga hindi ho magkokomunyon, mga hindi ho nagpalista, may sasabihin ako sa konseho mamaya para lahat kayo ay madulutan. So may gagawin ako, pero meron din po kayong gagawin. Sa lahat ho na hindi nakakapag-take ng communion. Yung mga senior citizen po, ay dadalawin po natin sila para sila po ay handugan nito. So, nais natin sariwain ang alaala ng mga nakalipas na panahon. Okay po? Pwede na po pakihinaan pa rin. At tayo ho'y nasa paggunita. Balikan natin ang panahon ng kanila pong ganapin ang kauna-unahang pagtitipon ni Jesus at ng kanya mga alagad. Na siya ng gabing yaon ng ipagkanulo, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpira-piraso at kanyang ibinigay sa mga alagad at sinabi sa kanila, tanggapin at kanin ninyo ito. Ito ang aking katawang ipinagkakaloob dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman, nang matapos po ang hapunan, hinawakan po ng ating Panginoong Hesus ang saro, at nang siya'y makapagpasalamat muli, ay sinabi sa kanila,
Ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabuhos dahil sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y iinom sa pag-alaala sa akin. Ito po yung unang panahon na nagsasalo-salo ang mga alagad. At pagkatapos nun, alam na po natin ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Atin pong italaga. Hinihiling ko, O mahabagin Diyos, na inyo pong ibuhos sa pamagitan ng iyong biyaya at ng iyong kapangyarihan, ay padaluyin mo po ang iyong espiritu at gawing banal ang mga tinapay at sarong ito bilang pag-alaala namin kay Jesus na aming Panginoon, upang ang lahat ng tatanggap nito ay makasumpong ng pagpapala. Amen. Ang katawan ng ating Panginoong Jesus, ang dugo ng ating Panginoong Jesus, na ngayon ay inihahandog sa inyo. Kayo po ay bibigyan, wag na po kayong tumayo ng ating mga tagapaglingkod. Pakinggan natin ang pangungusap ni Jesus habang ibinibigay po sa inyo. Ang sabi po ni Jesus mula po sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Isang paanyaya sa inyong lahat. Kung talagang bigat na ang ating sarili, halos wala na tayong alam na pwede nating gawin, andyan po si Jesus na laging nag-iimbita at nag-aanyaya sa inyo. At sana hindi lang naman sa panahon ng kailangan natin lumalapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus anumang kalagayan natin sa buhay. Sinabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Huwag nating hayaan na kung saan ay may mabigat tayong dalahin, lalo tayong lumalayo sa kanya. Lalo tayong lumapit kay Jesus, sapagkat upang tayo'y laging nakaugnay sa ating Panginoong Jesus. Hawak pa po ba ninyo yung inyong mga cups and yung hostia? Tayo ho'y tumayo. At bago natin tanggapin, tayo ho'y magkaroon ng mga sariling paghingi ng kapatawaran sa ating mga ginawang pagkukulang. O Diyos, inaamin namin na kami makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. May mga dapat kaming gawin na hindi namin magawa. Patawad po. At sa pamamagitan ng pag-alaala namin ng mga
bagay na ito ay muli ka mangusap sa amin. Na patuloy namin, O Diyos, ilagak ang aming sarili sa iyo. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat sa palagiang pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating kanin at ating inamin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pag na po kayong tumayo diyan, kukunin po ng ating tagapaglingkod ang mga cups po ninyo. So nakalimutan ko lang pong ilagay dito yung ating, andun po, pakikuha nga po sa may lalagyan. Kaya minsan talagang maraming dapat tingnan. Ano ho? Yung ating sisidlan ng ating mga ginamit sa communion. Sige ho, kunin na po natin sa kanila. At habang kinukuha po sa inyo, babasahin po ni Pastor at uulitin po ninyo. O mahabaging Panginoon, O mahabaging Panginoon, dumudulog po kami dumudulog po kami sa iyong dulang sa iyong dulang na nagtitiwala. na nagtitiwala. At sa pamagitan nito, At sa pamamagitan nito, inihahandog namin ang aming sarili inihahandog namin ang aming sarili kasama ng aming kaluluwa at katawan kasama ng aming kaluluwa at katawan upang maging banal at buhay na hain sa iyo. upang maging banal at buhay na hain sa iyo. Nagpapakumbaba Nagpapakumbaba na isinasamo namin sa iyo na isinasamo namin sa iyo na kaming nakakabahagi ng ganitong banal na komunyon ay nakapuspos nawa ng iyong biyaya ay nakapuspos nawa na iyong biyaya at makalangit na pagpapala. at makalangit na At pagpapala. bagamat kami hindi karapat-dapat At bagamat hindi kami hindi karapat-dapat dahil sa aming maraming kasalanan dahil sa aming maraming kasalanan na mag-alay sa iyo ng anumang hain, na mag-alay sa iyo ng anumang hain, gayunman ay sinasamo namin ito, gayunman ay isinasamo namin ito, natanggapin mo natanggapin mo itong aming paglilingkod itong aming paglilingkod na hindi niyo po tinitimbang na hindi niyo po ang tinitimbang aming karapatan, ang aming karapatan, kundi kami iyong pinatawad kami iyong pinatawad sa aming mga kasalanan. sa aming mga kasalanan. Sa pamagitan ni Hesus Kristo ang aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Dumako po tayo sa pagkakaloob. Ang bukas palad din yung pagbibigay ay magpapatunay na sa kanila na matapat ninyong tinatalimang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong dadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Atin pong ipagkaloob ang ating mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. At nariyan din po ang isang lalagyan para po sa atin pong project.
O Diyos, narito po ang aming mga handog na mga salapi mula sa aming mga ikapu, sa aming pag-ibig, pangako, pasasalamat, kasama na ang suporta namin sa mga project. Kalakip din, O Diyos, ang suporta namin sa misyon ng 4 na area. Tunay nga, O Diyos, tanggapin mo po ito at maging ang aming mga sariling handog sa paglilingkod. Salamat sa isang nagtalaga nung nakaraang araw na siya'y maglilingkod tuwing unang linggo ng buwan para maging taga-monitor ng aming sinasagawang paghahatid ng mga gawain sa pamamagitan po ng internet. Ang aming mga online, ang aming mga page, ang aming mga GC, kasama na din, O Diyos, ang aming SUMC 108. Nawa, O Diyos, patuloy po kayong tumawag ng mga laiko na maglilingkod at gaganap at gagampan sa napakaraming gagawin sa simbahan po ng Subay. At nawa, O Diyos, hindi po maging hadlang ang pandemyang ito. Gagamitin mo po kami, O Diyos, sa mga kaparaan ng nais mo at sa mga desire ng aming puso. Sa lahat ng walang sawang nagbibigay sa pamagitan ng salapi at ng mga sarili, kayo na po ang magbalik sa kanila, O Diyos, nang higit pa sa kanilang mga inaasahan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo nakatindig para po sa ating closing hymn na Take Up Thy Cross. Take up thy cross, the Savior said, if thou wouldst my disciple be, deny thyself, the world forsake, and humbly follow after me. Take up thy cross, let not its weight fill thy weak spirit with alarms. His strength shall bear thy spirit up and praise thy heart and ne'er thine arm. Take up thy cross, nor heed the shame, nor let thy foolish pride rebel. Thy Lord for thee the cross endured to save thy soul from death and hell. Take up thy cross and follow Christ, nor think till death to lay it down. For only those who bear the cross may hope to wear thy glorious crown. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sa aming pong pagtatapos at sa panahon ng aming pansamantalang pagkakahiwa-hiwalay,
maging ang aming mga nanonood at nakikinig sa aming page, GC at sa SUMC 108. Nawa, O Diyos, napuspos kami ng iyong biyaya at pagpapala. At kayo na po, O Diyos, sa magdagdag ng mga karunungan galing sa iyo, batay sa aming mga aralin na aming pong pinag-usapan. O Diyos, ang aming patuloy na dalangin sa buong daigdig, lalong higit sa kalagayang pandemya, ang patuloy naming pakikipag-usap at pakiusap sa inyo, na ito po'y matapos na, hinihiling namin, O Diyos. Dalangin namin ang buong daigdig, ang lahat ng bansa, ang lahat ng tao, ang lahat ng pinuno, ang kalagayang ekonomiya, ang kalagayan ng bawat pamilya sa kanilang kakailanganin, mga trabaho sa lapi at pantugon sa mga pananagutan. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang lahat ng may sakit, anumang uri. Abutin at tulungan sila sa pamagitan din ng iyong mga anak na tinawag upang maglingkod sa kanila. Nawa ang salita mo'y magsilbing kagalingan at kalakasan sa mga biktima ng mga karamdaman, kasama ng mga pamilya na apektado ng kanilang mga damdamin, mga alalahanin, at mga pangamba. Amin, Diyos, i-bless niyo po silang lahat, maging ang pananalaping kailangan nila na pagtugon sa mga gamot at maging sa mga ospital. Pagpalain niyo, O Diyos, sa mga doktor, mga nurse, mga crew, mga staff, gayon din ang buo naming sambahayan, ang lahat ng aming kailangan sa pang-araw-araw na buhay. Nawa, ang mga biyayang tinatanggap namin ay hindi lamang maging amin, kundi maging pangtugon sa iba na higit na nangangailangan. Kalusugan at kalakasan ng kapatiran, kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman, mga idinadaing na mga kapatid sa simbahan ng Suba UMC, kasama ng mga aming mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. O Diyos, dalangin namin ang aming mga kapatid na nasa ibayong dagat, mga naninirahan doon, mga nagtatrabaho. I-bless niyo po ang kanilang mga employer, i-bless niyo po sila doon sa pansamantalang paghihiwalay sa pamilya, at i-bless at pagpalain niyo ang kanilang mga kaibigan at mga kasama ron. Ingatan sila, O Diyos, at patuloy din naming dinadalangin ang mga pamilya na kanilang mga pansamantalang iniwanan. O Diyos, ang mga mahal namin sa buhay, sa probinsya, maging sa ibang bayan, silang lahat ay aming idinadalangin. Ang simbahan, ang kalipunan nito, ang body of Christ, iba't iba mang denominasyon, ay amin po silang tinataas, O Diyos. Ang kanilang mga leader, ang kanilang mga kaanib, ang buong UMC, ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, ang aming mga pastor, ang aming mga diakonesa, ang mga tagapaglingkod sa loob ng simbahan, kasama ng mga konseho at ang mga kaanib. O Diyos, sa buwan po ng Leyte month na pagdiriwang, lahat po ng mga kapatid naming laiko, mula sa bata hanggang pinakamatanda, ay patuloy niyo pong pagpalain at maging kagamit-gamit sa iyong iglesia. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas natin ang ating mga kamay, maging ang mga nasa tahanan. Sama-sama ninyo nating lahat na tanggapin ang masaganang biyaya at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Sumainyo at sumaating lahat ito ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.
Magandang maga po sa inyong lahat. To God be all the glory. Tapos na po ang ating gawain. Magbalik tayo sa ating mga tahanan at maging pagpapala po tayo maging sa komunidad. So, antabayanan po natin kung ano po ang mga announcement sa darating na 17. Pumunta po kayo sa page, sa GC, sapagkat ang MECQ plus 10% ay hanggang October 15 lamang po. So mga kapatid, God bless you all. Sa mga nasa page na nanonood, sa mga GC, tsaka sa SUMC, magandang umaga po sa inyong lahat.